Isang magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa atin pong series sa Aklat ng Mga Gawa. At atin pong buksan ang ating Biblia in Acts chapter 7. Acts chapter 7. At dito po sa bahaging ito ng ating pong pag-aaral, nakita natin si Stephen. At si Stephen po ay isa dun sa 7 mga kalalakihan na itinalaga ng early church sa Jerusalem to be one of their deacons. At siya, sabi ng ating binasa na pag-aralan, ay he was full of wisdom and full of the Holy Spirit. At walang magkaroon ng pagkakataon to refute the message of the gospel na kanyang ipinapangaral. Kaya't yung mga kalaban ni Stephen ay kumuha ng mga false witnesses at siya ay inakusahan sa harap ng Sanhedrin that he was blaspheming God, blaspheming the temple, and even the customs handed down by Moses. At nakita natin sa ating pag-aaral in Acts chapter 7 kung paanong itong si Stephen ay nagbigay ng kanyang defense at tinignan natin yung history, kung paanong ginamit niya yung history ng Israel para ipakita that in the very beginning of the history of the nation of Israel, ang Diyos ay kasama ni Abraham. At siya ay sumamba sa Diyos sa Mesopotamia, sa Haran. Nakita natin kung paanong through Joseph, kasama niya ang Diyos sa Ehipto, kay Moses sa tabernacle. At ipinakita dito na sa kanyang papakita sa kasaysayan ng Israel ay kanyang naipakita na ang presensya at pangako ng Diyos ay hindi nakatali sa isang lugar lamang. Hindi nakatali dun sa templo na nasa Jerusalem kung saan iniisip o pinaniniwalaan ng Sanhedrin na naroon lamang ang presensya ng Diyos. Kaya't para sa kanila, ang mga ipinapangaral ni Stephen is blasphemous. Ngunit nung ito ay ipakita ni Stephen, of course, nagkaroon sila ng rejection. Kaya nandito na po tayo, titignan natin in Acts chapter 7 verse 54, ganito po ang mga nangyari at babasahin po natin hanggang chapter 8 verse 3. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, sila ay naggalit at nagngalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Ngunit siya, palibhasay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos." Subalit sila'y nagtakip ng kanilang mga tainga at sumigaw ng malakas at sama-samang sinugod siya. Siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lunsod at pinagbabato. At inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo. Habang binabato nila si Esteban, ay nananalangin siya, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Siya ay lumuhod at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mong panagutin sa kasalanan, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi niya nito ay namatay siya. Si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at sila'y tumangis ng malakas dahil sa kanya. Ngunit winawasak ni Saulo ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, kinakaladkad ang mga lalaki at babae, at sila'y pinapasok sa bilangguan. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos, kagaya Panginoon ng aming nabasa, kami rin nawa, Panginoon, ngayong hapon na ay makita ang kaluwalhatian ng aming Panginoong Jesucristo. May we also see a vision of Christ in the beauty of your words. At nawa, Panginoon, ito ay magdala sa amin sa mas matibay na pananampalataya sa aming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen. Noon pong August 2010, 33 na minero sa Chile ang natrap half a mile underground dahil ito ay biglang nag-collapse. Ito yung San Jose mine. And imagine this, for 69 days, more than 2 months, nandun sila sa isang extreme condition. Sobrang init dun sa mina na yon, limitado ang kanilang pagkain at inumin, at sila ay nasa kadiliman. They were underground. Pero sa gitna nung kalalagayan nilang ito, dun sa ginagamit na panghukay para sila ay ma-rescue, nung ito'y inangat ulit, ay mayroong nakatape na mensahe dito galing sa 33 miners. At ito yung sinabi, "We are well in the refuge." The 33. We are well. Kaya't ganun na lamang yung kanilang survival dito para ipakita yung testament of their resilience na nung sila ay nandun sa kailaliman, na yung maliit na butas na yon ng liwanag ang kanilang tinititigan, kaya't ganun na lamang na nung sila ay isa-isa nang nire-rescue. The world is watching in awe habang itong mga minerong ito ay lumalabas isa-isa sa liwanag, and they are there after being trapped in that darkness. And in that similar situation, makikita natin si Stephen also in that phase of persecution, in that darkest moment in his life, ay tumingin kay Kristo at nakita ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian. He was surrounded by darkness and hostility, pero nakakita siya ng liwanag sa presensya ni Jesus. And that unwavering faith, itong pananampalatayang ito, and that vision of glory, nakita niya yung kaluwalhatian ni Jesus. Ito ay nagbibigay ng aral sa atin, mga kapatid. That even in our darkest moments, kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, ay maaari nating makita ang kaluwalhatian ni Kristo. And so our message this afternoon is simply this: believers look beyond suffering and behold the glory of Christ. Believers look beyond suffering and behold the glory of Christ. Maaari para sa isang mananampalataya, yes, na tumingin sa mga pagsubok sa kanyang buhay, ngunit ang nakikita ay ang kaluwalhatian ni Kristo. And so, as we have seen in the life of Stephen, nakita natin kung paano sa kanyang depensa, pinakita niya ang historical account ng Israel. He gave a strong argument for his defense. At naipakita niya na ang presensya ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ay hindi sa isang lugar, ngunit nasa isang tao. Not upon a place, but upon a person. At sino yun? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. But like any deliverer, lahat ng mga ipinadala ng Diyos mula noon pa lang, pinakita niya ito, from Moses to Joseph, the prophets, lagi silang nire-reject. At ganun din, walang pagkakaiba. Pinakita niya na kahit mismong ang Panginoong Jesucristo was rejected by these religious leaders. So nakita natin kung paano itong si Stephen, na siya na inilagay doon as someone who is being accused, ay siya yung nag-accuse ngayon sa Sanhedrin sa kanilang disobedience, sa kanilang kabulagan, at sa kanilang katigasan ng puso. Ngunit nakita natin yung bayolente na pagtugon ng Sanhedrin. Makikita natin verse 54, nakita natin, sabi doon, they were enraged when they heard this. Nung marinig nila ang mga bagay na ito na sinabi ni Stephen, they were enraged and ground their teeth at him.
yung pong sinabi ditong salita na enraged, cut to the heart. Actually, ito din yung ginagamit na Greek word for conviction. Pero sa conviction of the Holy Spirit, ang bunga nito is repentance. But they were also cut to the heart, but it shows a really strong emotion. Pero in this context, sabi rito, they ground their teeth, nagpapakita ng strong emotion of rage, galit, hostility, at sabi, at him, at Stephen. So nagkaroon sila ng galit. At nandun yung, kumbaga, nandun yung parang, masasabi na natin yung gigil. No? Naalala natin si Apostle Peter and John, remember, the Sanhedrin was actually in the same way, ay ganito rin yung nararamdaman, ngunit nag-step up lamang si Gamaliel. Don't do anything about this mga apostles na to. But this time, walang Gamaliel dito. Kaya yung galit ng Sanhedrin ay nakatutok dito kay Stephen. Pero once again, sinabi sa atin that Stephen, was full of the Holy Spirit. So dahil siya'y puspos ng banal na Espiritu, makikita natin dito na he was able to see the glory of God in the midst of the situation. Nakikita niyo yung imagery habang yung mga nakapaligid sa kanya ay nagngangalit sa puot. Parang ipinipaint sa atin yung picture. Remember, ang sabi doon, naalala rin natin in Acts chapter 6, nung siya ay ipinresent sa Sanhedrin, ang sabi doon, his face was like the face of an angel. So can you paint the picture in your mind? Na habang nagngangalit itong mga taong ito, paikot yun na nasa gitna itong si Stephen, while they were enraged at him, he was there peacefully looking up. Nakikita lamang niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. And that imagery that was portrayed to us, ay makikita natin kung gaanong katigas ang puso ng Sanhedrin that they failed to understand the truth. Sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus at kanyang nasabi, behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. Ngunit nang kanyang sinabi ang mga bagay na ito, parang nagkaroon pa ng tumaas pa yung degree ng galit, because this time, ang sabi dito, 57, but they cried out with a loud voice and stopped their ears. Tinakluban nila yung tenga nila. Alam niyo, sumigaw sila, tinakluban nila yung tenga nila. I remember, kapag may nagkikwento sa akin ng isang palabas na gusto kong panoorin, tapos biglang sinasabi yung mangyayari, ang ginagawa ko, tinatakluban ko yung tenga ko, tapos, para hindi ko marinig yung sinasabi niya. So, you stop your ears and then you make a sound para hindi mo marinig kung ano man yung sinasabi. And it's like that. That's the picture. With a loud voice, of course, nandun yung galit, nandun yung anger, but then tinakluban nila yung tenga nila because hindi nila kayang matake yung sinasabi ni Stephen. They are rejecting that. Yung mga kataga na sinasabi ni Stephen. But they cried out with a loud voice and stopped their ears. It is a complete rejection, hostility sa mga salita na binitawan ni Esteban. At hindi lang yun, ang sabi dito, they rushed together at him. Sinugod nila siya. And pansinin ninyo, parang blind anger na to. Because this was supposed to be a trial. Pero wala nang pronouncement whether he is guilty or not guilty. Tumalon na sila dun. Nawala na yung formality nung trial na to. Rather, they acted out yung blind rage nila that lahat sila sinugod si Stephen. And for the Sanhedrin,
yung mga sinabi ni Stephen na nakita niya ang Panginoong Jesucristo na nakatayo sa kanan ng Diyos is actually a claim that Jesus is God. Parang sinasabi ni Stephen dito, Jesus is God because katabi lang niya ang Diyos at the right hand of God. So para sa kanila, si Stephen is a blasphemer. For them, yung accusation sa kanya, yung nung mga false witnesses, ngayon totoo na. Kasi sinasabi ni Stephen that Jesus is God. But notice this, it is the same statement kung saan ang Panginoong Hesukristo mismo was condemned nung high priest, nung siya ay nasa trial. Ang sabi dito ni Stephen, I see the Son of Man standing at the right hand of God. Now, punta nang tayo saglit sa Mark 14:62-64 and let me read it to you. Ganito po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. And Jesus said, I am, and you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. And the high priest tore his garments and said, what further witnesses do we need? You have heard his blasphemy. What is your decision? And they all condemned him as deserving death. The very same reason kung bakit kinondemn si Christ is the very same reason kung bakit itong si Stephen is also being labeled as a blasphemer. At ang sabi dito sa ikinaladkad sa labas ng syudad, then they cast him out of the city and stoned him. Now, sinusubukan pa rin nilang mag-conform dun sa law of Moses, na sino man ang mag-blaspheme sa pangalan ng Diyos must be put to death, and the members of the assembly kailangang batuhin itong guilty na ito. Ito yung sinasabi sa Leviticus 24. But Stephen's execution was actually murder. Una, hindi naging fair yung trial. In a sense, hindi nga siya kinlaim na or binigyan ng verdict as guilty. It was out of rage. And ikalawa, ang mga Hudyo ay hindi maaaring mag-administer ng capital punishment at that time sapagkat sila ay under ng Roman government. Ang Roman government lamang ang pwedeng pataw ng parusang kamatayan. Now, at this point in time, they are not allowed because under sila ng Roman Empire. So, yung ginawa nila is not actually lawful at that time. Pero, titignan natin, bakit nangyari to? Why is it parang wala tayong makikitang repercussions? Na kung pupuntahan natin yung context, sabi kong namatay daw si Stephen around AD 35, at si Pontius Pilate pa rin, yung governor ng Judea at this time, around that time, etong si Pilate ay mayroong pinagpapatay ng mga Samaritans sa Mount Gerizim dahil sila ay mga deboto. At dahil doon, nagkaroon ng change in political climate, siya ay pinatawag, siya ay nagkaroon ng issues. Madalit salita, yung kanyang last years sa office as governor ay halos nawalan siya ng impluensya and authority in Judea. That's why yung mga Hudyo at that time are not afraid. Kasi yung governor at that time parang nawalan ng pangil, which is Pontius Pilate. Kaya makikita natin parang walang naging repercussion sa kanila. And so, sabi dito sa ating talata, the witnesses, yung mga nagsilbing yung mga false witnesses dito, sabi, laid down their garments at the feet of a young man named Saul. Now, according again sa batas ni Moises, sa kautusan ni Moises, yung mga naging testigo, ang unang dapat bumato ng bato. And then after that,
the rest of the people. Ito yung sinasabi sa Deuteronomy 17. And so, itong mga witnesses na to, hinubad nila yung outer garments nila. Of course, dahil babatuhin nila itong si Stephen, and that would be messy. Tatalsikan ng dugo. Imagine kung gaano ka yung style ng punishment na ito. He will die by being stoned to death. And makikita natin, nandun si Saul. Sino tong si Saul na ito? This is the first time that we are going to hear of him. Dito natin siya may encounter. Isa siyang Pariseo. He was a zealous Pharisee. So, kumbaga parang silang, kung merong grupo ng mga Pharisee, merong pang inner circle dito. The most zealous of the Pharisees. Na para sa kanila, doon sa grupo nila, kapag mayroong isa na Pariseo na nagawa perfectly yung law in just a day, darating na ang Messiah. Ganun sila ka zealous. And part noon si Apostle Paul. At ang sabi dyan, mababasa nga natin in 8 verse 1, Saul approved of his execution. Now, as we all know, this Saul would be later known as Paul. Now, just to be clear, yung pong Saul is yung kanyang Hebrew name dahil galing siya sa tribe of Benjamin, and yung Paulos or Paul is his Roman name. No? So, normal noon na mayroong dalawang pangalan, like Peter and Simon or Cephas sa Aramaic. So, meron silang Hebrew name, meron silang Greek or Roman name. And the same with Paul. So, Saul, and later on, ginamit na ni Luke, most of the time would be the name Paul because of his ministry sa Rome or sa mga Gentiles as an apostle of the Gentiles. May mga ininterpret kasi ito na simula nung siya'y nabago din ang pangalan niya. Dating Saul, na naging Christian, naging Paul. So, it's actually both na pangalan po ito ni Saul or ni Paul. So, this would only mean, na if you think about it, na yung nangyari sa loob ng Sanhedrin, na halos word per word, na sundan natin kung ano yung mga sinabi ni Stephen, the question is, paano to na-record? Sino yung nag-witness dito? Wala naman dun si Luke. Si Stephen lang yun nandun. So this is most probably coming from Paul himself dahil nandun siya mismo. And later on, ito ay kanyang i-describe first-hand kay Luke. Kaya naisulat ni Luke ang Acts and meron siyang information from that incident dahil ito ay na-witness mismo ni Pablo. At ang sabi dito, Saul approved of his execution dahil narinig din niya kung ano yung sinabi ni Stephen. And so, in that context, nandun yung kanyang pagiging zealous at inapprove niya na patayin itong si Esteban. And he became the first martyr of the Christian faith. At yung kanyang kamatayan, nag-spark, sabi, nung araw ding yon, nagkaroon ng citywide persecution against believers. Sabi sa verse 1 ng chapter 8, and there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. At ang main antagonist na makikita natin na pumupuksa sa pananampalatayang Kristiyano ay walang iba kundi si Saul. Sabi, Saul was ravaging the church and entering house after house, he dragged off men and women. Kinakaladkad niya itong mga lahat ng kanyang matagpuan ng mga mananampalataya and committed them to prison. Notice, meron dalawang klase ng zeal tayong makikita dito. The first was the zeal of Stephen, na siya, empowered by the Holy Spirit, ay nagawang salitain ang katotohanan ng may katapangan sa harap ng kamatayan.
sapagkat ang kanyang puso, it was captivated by the glory of Christ, na nakita niyang nakatindig doon sa langit, sa kanan ng Diyos. Ang kanyang zeal na ito did not lead him to hatred, but rather love. Ipinanalangin pa niya ang mga pumapatay sa kanya, asking the Lord to forgive them, showing that true zeal for Christ, ito ay nagre-resulta ng sacrificial love and not violence. Pero yung zeal ni Saul was for his religious tradition. And this is sincere. Yung kanyang pagiging zealous sa kanyang relihiyon. Pero the problem is, it was misdirected. So much na inaprubahan niya ang pagpatay kay Stephen at kanyang sinusubukang sirain ang iglesia because akala niya he was serving God that way. And this kind of zeal, so pwede ka rin palang maging zealous in religion, disconnected from the knowledge of Christ. But this kind of zeal is destructive rather than redemptive. Nilalabanan mismo nito ang Diyos. And so it proves to us that religion without Christ is blind and deadly. And the point that we can see here is that spiritual blindness and hardness of heart results in the rejection of the true gospel. Ang spiritual na pagkabulag, katigasan ng puso ay nagre-resulta sa pagtanggi sa katotohanan ng Ebanghelyo. And that violent reaction ng Sanhedrin kay Stephen, ito ay hindi lamang emosyonal. Ito ay resulta ng malalim na spiritual na pagkabulag at katigasan ng puso na tinatanggihang makita ang Panginoong Jesucristo sa kanyang salita at maging sa testimonya ni Stephen. Their rejection of the gospel did not stay neutral. May mga tao magsasabi, hindi naman ako against dyan. Hindi lang din ako talaga for that kind of religion. I'm not against or pro. Neutral lang kami. No. That can't be. Maaari itong neutral, but here's the thing. When truth confronts the heart of this person, hindi maaaring hindi sila magre-react with hostility against the truth of the gospel. So bilang paglalapat ng mga katotohanan ito, first, do not confuse religious intensity with spiritual insight. Huwag nating isipin na kapag very strong yung commitment ng isang tao, maybe this person has spiritual insight. Ang isang puso na nagmamatigas laban sa Diyos ay tatanggihan kahit ang pinakamalinaw na katotohanan and most convicting message. Sometimes may mga naririnig ako or magko-comment na nakakahanga din yung dedication ng ibang religion. Kaya nilang sumamba ng alas 5. O kaya naman, ginagawa ang mga bagay na to. They are very strong in their conviction sa paniniwala ng kanilang mga pinanghahawakan. Pagdating sa kanilang dedication, consistency, and even yung kanilang pagpinuntahan mo, very well ordered yung iglesia. And sometimes, even believers admire that aspect. But we must understand that zeal
does not equal spiritual sight. And religious discipline, hindi ito isang garantiya of heart transformation. In reality, yung ginagawa ng false religion, no matter how much makita natin itong dedication na to, is much easier. Why? Because it is the work of the flesh. It is the work of the flesh. You just follow the rules. All you have to do is stick to the rules. Pero ang totoong panawagan ng Ebanghelyo ay isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. No human can produce a new heart transformed by the Holy Spirit. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng panlabas na gawa, but by the inward, supernatural work of God. Ang buhayin ang mga patay na makasalanan at dalhin sa buhay na na kay Kristo. That's something that no work of the flesh can do. Another thing na kailangan natin makita is do not silence the truth of the gospel. Kapag nandyan na ang conviction ng banal na Espiritu, when the Holy Spirit convicts you through the preaching of the Word, kapag pinapakita na nito ang katotohanan ng iyong kasalanan, when the truth about Christ is being revealed at ikaw ay tinatawag sa pagsisisi, do not stop your ears and silence that conviction. Sinubukan patahimikin ng Sanhedrin ang mensahe sa pamamagitan ng pagpatay sa mensahero. They were resisting the work of the Holy Spirit. And to suppress that conviction, ito ay magpapatigas ng lalo sa iyong puso. Sa paulit-ulit na pagtanggi sa katotohanan, nilalagyan mo ng kalyo ang iyong puso. Instead, tayo ay tinatawagan na magpakumbaba sa katotohanan na ito, magpasailalim sa pagkapanginoon ng Panginoong Hesus, manampalataya sa Kanya. The conviction of sin coming from God, it is not a threat. When you are being convicted of sin, hindi ito parang pinagbabantaan ka ng Diyos, you are being threatened by God. No, God is showing you mercy to turn away from that sin. Ito ang panawagan ng Diyos na ikaw ay tumalikod sa kadiliman and into the light of His grace. Para sa Sanhedrin, ang kanilang pagtanggi sa Ebanghelyo ay nagpapakita that they are enemies of Christ. And their deep spiritual blindness and hardness of heart is being exposed. But now let us take a look at Stephen. Tignan natin si Stephen at kung paanong ipinakita niya na ang mga mananampalataya ay maaaring makita ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian, even in the face of suffering, persecution, or even death. Ang sabi dito sa verse 55, but he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. Nakita ni Stephen ang Panginoong Jesucristo, at ang sabi dito, yung ginamit na salita dito, gazed into heaven, gazed, atenizo in Greek. Anong ibig sabihin nito is to gaze intently, to look steadfastly, intentionally. Ibig sabihin, siya mismo yung tumingin intently with that desire, consciously, hindi siya parang napatingala, tas nabigla na lamang niyang nakita. No, sinadya niyang tumingin sa langit at hanapin ang Panginoong Jesucristo in the midst of that situation. He did not saw Christ suddenly. Inilagay niya ang kanyang paningin sa langit and he gazed intently unto Christ.
Not to escape reality, pero para makita ang katotohanan ng kaluwalhatian ni Jesus. At naway maging ganito rin ang ating pagtugon in the face of trials, persecution, or even death. Let us lift our eyes intently to Christ. Direct your gaze to the one who is at the right hand of God. Sapagkat pag tayo'y nakatingin sa Kanya, He will give us the strength to endure, the grace to forgive, at ang pag-asa na kayang lampasan ang anumang banta ng mundong ito. But I want you to notice here a very small detail, pero napakahalaga. Paano nakita ni Stephen ang Panginoong Jesucristo? Let us take a look at that. In verse 55, palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo ay tumitig sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos, standing at the right hand of God. Standing. Nung sinabi ng Panginoong Hesus, yung binasa natin kanina in Mark 13, sabi niya doon sa high priest, you will see the Son of Man seated at the right hand of God. Pag binasa natin yung sa book of Hebrews, nasaan ang Panginoong Jesucristo? Seated at the right hand of God. But here, nakita ni Stephen, Jesus, the Son of Man, was standing at the right hand of God. And when I looked at this, what amazed me was to find out na yung pagtayo na ito symbolizing that Christ was welcoming Stephen. Sinasalubong niya si Stephen, affirming him. That even though yung siya at ang kanyang mensahe ng Ebanghelyo was rejected by the people, Christ is welcoming His faithful servant. And Christ was standing there. Nakatayo ang Panginoong Jesucristo, affirming Stephen, you are accepted in Christ. The gospel may be rejected by the people around us, ng mga tao sa paligid natin, maaari nila itong tanggihan. O kahit tayo mismo bilang mga anak ng Diyos at mananampalataya may be rejected dahil sa katotohanan na pinangahawakan natin. But we can always be sure of this, na sa Panginoong Jesucristo, acceptance and affirmation is sure for those who believe in His name and trust in Him. And Stephen said, behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. Sa Tagalog, sinabi niya, tingnan ninyo. Nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Tingnan ninyo. Itong sinabi ni Stephen was actually an invitation. An invitation for the rest of the Sanhedrin na kasamang tumingin sila sa Kanya, kay Kristo, as the Messiah. It was an invitation. Tignan din ninyo ang nakikita ko. Tumingin din kayo kay Kristo, the Son of Man. And itong title na ito, the Son of Man, was actually a title na laging ginamit ng Panginoong Jesucristo to refer to Himself. And this title was taken in Daniel 7:13-14. Itong sinasabi, and behold, with the clouds of heaven,
there came one like a son of man. And he came to the Ancient of Days and was presented before him. At ano yung ibinigay sa Son of Man na ito? And to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. Nung sinabi ni Stephen, "Behold, I see the Son of Man," he's saying, Jesus is the Messiah. Look at him. This is the person, the fulfillment of the prophecy. He is inviting the rest of the Sanhedrin to see Christ as the fulfillment of Daniel 7. Kaya ganun na lamang naintindihan ito ng mga Sanhedrin, and they stop their ears. Because this, in that simple words, in that invitation, ay nakapaloob ang mga salitang ito, ang mga katagang ito, ang mga implications na ito. He is implying that Jesus is the Son of Man, the fulfillment sa Daniel's prophecy. Siya ang magkakaroon ng walang hanggang dominion, otoridad. Sa kanya ang kaharian na kailanman ay hindi mawawasak. And so this is why the Sanhedrin's response was deadly. Halos patayin nila, at talagang pinatay nila si Stephen. And so, mabasa natin habang siya ay binabato while they were executing Stephen, in verse 59, siya'y nanalangin at ang kanyang sinabi, he addressed Jesus directly. At sabi niya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Maalala natin, nang ang Panginoong Jesucristo ay nasa krus, he entrusted his spirit to the Father. Father, receive my spirit. Luke 23:46. Now, nananalangin din si Stephen, but he was not addressing the Father. He was addressing Jesus. Ang sabi ng Ecclesiastes, and the dust returns to earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. Returns to God. By asking Jesus na tanggapin ang kanyang espiritu, functionally, sinasabi ni Stephen, he is identifying Jesus na siya ang tumatanggap ng espiritu as God. As God Himself. It is another testament kung ano yung kanyang paniniwala kung sino ang Panginoong Yesus. And he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. Sa kabila ng kanyang dinaranas, kanyang isinigawang mga katagang ito, intentionally, para marinig ng marami ang kanyang huling panalangin. It was a plea for mercy. Hindi para sa kanyang sarili, but for his murderers. Pinakita niya ang kalakasan ng banal na espiritu na nasa kanya up to his last breath. And in the same way, echoing the words of Jesus on the cross, Father, forgive them for they know not what they do. Pinapakita nito sa atin ang malalim na pagkilos ng biyaya sa kanyang puso. Hindi siya namatay with bitterness. Ngunit, instead, nakita natin ang kanyang pagpapatawad sa mga taong ito na pumapatay sa kanya. Sometimes, for us, we easily grow bitter. Kahit ang nakakagawa ng mga bagay na hindi natin nagugustuhan ay ating kapatid. Maybe we should learn a lesson here to allow grace to work in our hearts, not to grow bitter and have that
grace to forgive. And when he has said this, he fell asleep. Hindi ito pong pag sinabing sa Biblia, all the more in the New Testament, those who fall asleep, ito po ay euphemism na ginagamit sa kamatayan ng mga mananampalataya. Kaya sabi ni Pablo sa Thessalonica, for those who are asleep, ang tinutukoy niya dito yung mga kapatiran na namatay, sapagkat ito ay nagpapakita ng view ng isang mananampalataya na ang kamatayan ay hindi wakas, but a temporary rest before the resurrection. And this is the power of the gospel. Na ang isang tao, under stones, ay kayang makita na bukas ang langit and speak love to his murderers. The point here is this: embracing the gospel opens our eyes to the glory of Christ. Ang ebanghelyo ang nagbubukas ng ating mata sa kaluwalhatian ni Kristo. And this is why in times of trials and suffering, fix your eyes to Christ. In times of pain, anong kailangan natin gawin? Fix your eyes on Christ. Sinabi sa iyo ng doktor, mayroon ka ngayong sakit, mayroon kang kailangan pagdaanan, fix your eyes on Christ. There are things happening in your relationships, in your family. Fix your eyes on Christ. Gaze intentionally to heaven. You are facing rejection, fix your eyes on Christ. Matuto tayong tumingin at hanapin ang kaluwalhatian ni Kristo even in our darkest moment. And live with assurance that Christ affirms His faithful ones. Na maaari tayong hindi maintindihan ng mundo, maaari tayong tanggihan ng mundo dahil sa katotohanan ng Ebanghelyo, but Christ never will. Stephen was condemned on earth, but welcomed in heaven. Nakita niya ang Panginoong Jesucristong nakatayo to receive him. And let this be an encouragement to stay faithful in our witness, even when it is costly. Dahil lang yung acceptance in heaven is far weightier than your rejection on earth. Alam niyo po, noong 1952, si Florence Chadwick, sinubukan niyang languyin yung 26 miles na itong swim na ito between California coast hanggang dun sa tinatawag na Catalina Island. Siya yung kauna-unahang babae na sumubok gawin itong crossing na to. It was 1952. And yung tubig ay sobrang lamig. Sabi nga, sinlamig ng yelo, ang kapal ng hamog. And actually, sabi dun sa account, sharks circled nearby. May mga pating. And after about 15 hours sa tubig na siya'y lumalangoy, pagod, disoriented, nung hamog, wala siyang makita, she gave up. So nag-give up siya. Only to discover na 1 milya na lang pala ang layo niya dun sa shore. 1 mile. So later, in a press interview, sabi niya, hindi sa ine-excuse ko ang sarili ko, but if I could have seen the shore, kung nakita ko lang yung pangpang, I might have made it. Siguro kung nakita ko yung pangpang na malapit na, natapos ko. So 2 months later, sinubukan niya ulit. And this time, same situation, makapal pa rin ang hamog, malamig pa rin ang tubig. But this time, she made it. What was the difference? Ano yung pagkakaiba? Tinanong siya sa interview, at
At ang sabi niya, she kept a mental image of the shoreline in her mind the entire time. Ini-imagine niya yung pangpang all the while habang siya'y lumalangoy. Yun lang yung iniisip niya. Throughout that time, it was the shore. Wala siyang nakikita, but in her mind, that is the only thing that she was looking at, that mental image of the shore. She fixed her heart on what was ahead. Believers, bilang mga mananampalataya, maaring ganito rin ang mararamdaman mo ngayon. Yun, naglalangoy ka sa isang malamig na tubig, cold waters of suffering, fog that blinds your eyes. But if our eyes of faith, are fixed on the glory of Christ, and that eternal shore na kanyang ipinangako sa atin, we will endure. Because the glory ahead outweighs the pain now. Nawa mga kapatid, knowing the promises of Christ, His glory, and the glorious gospel, let us keep that mental image, fixing our eyes and our hearts upon Christ as we swim through this life. Tayo po'y manalangin. Aming amang Diyos, tunay nga kami po ay lumalapit sa iyo ngayon at hinihingi namin na buksan mo ang aming mga spiritual na paningin, na patuloy naming makita ang kaluwalhatian ng aming Panginoong Hesus. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok, pasakit na maaari naming nararanasan, Panginoon, sa mundong ito ngayon, tulungan mo kami na makita ang kaluwalhatian ni Kristo, na siyang nagbibigay ng pag-asa, kalakasan sa amin na iyong mga anak. Salamat sa pag-asa ng Ebanghelyo, Panginoon, na mayroon sa amin. Ang katotohanan ay kami mahina. Ang katotohanan ay wala kaming lakas. Ngunit katotohanan din na ang aming Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay na. Tulungan mo kaming panghawakan ang mga bagay na ito as we go through, O Lord, our lives. May it be pleasing to you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.